kapangyarihan ng panalangin at pagtutulong. Yung testimony, sabi ko niya, nasasagot ang mga panalangin niya. Good for you. Pero bago po tayo tumuloy, tayo po ay manalangin. Minsan pa, muli Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming pong pagbubulayan sa oras na ito. Unahin po namin na ikaw yung nagturo. Totoo nga po na wala pong pagkaintindi at wala pong karunungan kung hindi ka po Lord, if you will not in your name. Kaya salamat sa presensya mo dahil ikaw po yung magtuturo sa amin. Itong mga salitang ito, tunay nga po na buhay sila. Let it come alive din sa buhay ng bawat isa. This is our prayer. Pinataas po namin kahit ng sandali ito. In Jesus' name, amen. Meron lang po tayong titingnan na isang account o totoo pong nangyari sa kapanahunan po ng mga disipulo ni Jesus sa Book of Acts po, sa Acts chapter 16, verse 19 to 24. At upang maintindihan po natin, together we will read po. Wala po tayo naglalaro. Okay. So, okay, never mind, we will okay. Na meron pong ang mga disipulo po ni Jesus o si Pablo at si Silas at may nagtungo po sa Philippi sa Philippi at doon po sila nangangaral at meron pong isang babae doon na batang babae, hindi naman dalagin din na babae na nagko-portent, nang manghuhula pa. At tuwing oras ng panalangin, sinusundan po niya sila Pablo at si Silas at nasabi ko, ito mga alagad ng Diyos ng mga ito, pakinggan ninyo sila. Ilang araw ganun po, sinusundan, tapos sinasabihan, sinasabi sa mga tao. So parang naamoy po si Pablo, parang hindi tama, parang it's mockery, parang panlalait pa. Hindi na-respect yun. Kaya sabi niya, ito po, sabi niya, pina-rebuke po niya yung sa mga espiritu sa buhay ng babae po yun. At doon po tayo doon po tayo, let's patuloy na po tayo dito. Makita na po natin yung katuluyan po ng kwento. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, ito po yung babaeng nawalan na ng espiritu ng bula, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinalagkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Yes. Okay. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan natin mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga tinuturo nila. Nagkikiisa ang mga tao sa pagpusig kina Pablo, pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng gusto, ikinulong sila at inutusan ang mga gwardya na bantayan sila ng maigi. Hindi tayo natapos, kaya pinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Ito po muna tayo mag-post po tayo doon. Kita po natin doon na dahil po sa pangangaral nila Pablo at Silas, kaya po sila nahuli, kaya po sila hinagupit ng gusto, kaya po hubad na hinagupit. Talagang gusto silang pahirapan. At sila po ay binilanggo, hindi lang bilanggo po, sa kaloob-loob hubad. Siguro sa Bartolina, yung pinakaloob, yung matagal bago makatakas. At yung mga paa, sabi niya dyan, in between ng dalawang malalaking kahoy. Kaya parang yung hirap na magkalaya. So ganun po yung sitwasyon. Masakit ang katawan, madilim ang lugar, at hindi po namin alam kung malamig. Pero kung sa natural, parang magreklamo ka na, parang sasabihin nila, parang sasabihin siguro nila, paano ba itong buhay ng alagad ng Diyos kung ganito?
hindi po. Dahil itutuloy po natin basahin sa Acts chapter 16 verse 25 onwards po. Sabi po dyan na kaya pinasok sila ng gwardiya sa kalooban ng Zelda. Okay. Nang maghahating gabi na nananalangin sila Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Hating gabi na. Hating gabi, very symbolic po ang hating gabi. Ang hating gabi ay wakas ng araw na nagdaan at simula ng bagong araw. Kaya sa hating gabi, kalaliman po ng kadiliman. Parang bimit po siya, darkness from light. At ang ginawa po ng mga alagad na ito, si Pablo at si Silas, imbis na magreklamo, imbis na hahagulgol, imbis na kung ano pa ang pwedeng gawin dahil nasa kalagayan po nila, ano po yung ginawa nila? Sa verse 26. Dito po, walang okay, sa verse 25 nila, sorry. Sa verse 25. Ang ginawa po nila, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. So, imbis na magmumok, hating gabi. Bakit pa hanggang hating gabi? Sabi po natin, very symbolic po yung hating gabi. Magtatapos ang nakalipas na araw, mag-uumpisa ang bagong araw. They decided, dinesisyonan po nila na imbis na magmumok, imbis na umiyak o imbis na magreklamo, nanalangin po sila at umawit ng mga papuri sa Diyos. At isa pa dito, makikita natin na ang mga kasama nilang pareso ay nakinig sa kanila. At tahimik naman. Kung siguro hindi dito nakaambang ang Panginoon, baka magagalit yung ibang preso, sasabihin, hating gabi na, matulog na tayo. Parang ganun siguro. Pero po dito po, nakikinig po sila, nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Kaya, napakaganda naman. O, parang nakiayon sila. Parang sumama na rin sila. Kung naririnig man nila yung panalangin at yung awit ng papuri. At may nangyari po. Ito, taos-pusong panalangin ng mga alagad na hinabutit ng maraming beses na binilanggo sa kaloob-looban na kinalena ang mga paa. Sa verse 26, sabi po dyan, walang ano-ano yung biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Sabi po natin kanina, nakaabang ang Panginoon. Andun lang sa kanila. Andun lang sa kanilang pagitan. Kasi wala pong ibang pwedeng gumawa nito. No human intervention. Ang Panginoon lamang ang pwedeng gagawa nito. Lumindol. Malakas. Sabi niya, nayanig. Buong bilangguan. Dahil sa pagkayanig ng bilangguan, nabuksan ang lahat ng mga pinto at natanggal ang mga kadena o mga gapos o mga tanikala. Ibig sabihin po, nakalaya yung mga nakakadena. Kaya, pag itutuloy po nito, natin po itong basahin, natakot po yung gwardiya. Kasi, sabi niya, ay, papatayin na niya ang kanyang sarili. Because responsibilidad po niya ang mga ito. Pag makakatakas ang mga bilang ito, kapalit ko ng buhay niya. Kaya sabi niya, patayin ko na lang ang sarili ko ngayon na. Yung sabi nila, Pablo, wow, nandito kami lahat, walang tumakas. Eh, kaya, nagbukas ng ilaw, nagbukas ng ilaw, nagpakuha ng ilaw ang gwardiya, at dali-daling pumasok sa loob at
Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Hindi na sila pinangaralan ni Pablo at ni Silas, pero alam na niya na ang dala-dalang mensahe ng dalawang taong ito ay nakakapagbigay ng buhay, nakakapagbigay kaligtasan. Dahil yun na yung tinanong niya, sabi niya, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Alam niya, dahil sa pangyayari na yun, kontrolado ng Panginoon, hindi nakatakas ang lahat ng mga bilanggo, nandun pa rin sila. Kaya yun po yung sabi niya, ano po ang dapat kong gawin? At pag itutuloy po natin yan, let's continue na lang tuloy po. May time pa naman tayo. Maganda na pong basahin natin yung salita ng Panginoon at yan ang nagbibigay ng lakas. Hindi lamang po yung pinagsasabi po dito. Basahin po natin siya mismo. So sa Acts chapter 16 verse 28 na po tayo. Can we flash that po? Sabi po ang sagot po in verse 31, ang sagot po doon ni Pablo, sabi niya, believe and be baptized. Manampalataya, magpabautismo. At to cut the story short po, tumupad po si Gwadja, kasama na rin ang pamilya niya. Pero ang gusto ko pong tingnan natin sa gabi dito ay meron pong kapangyarihan ng panalangin at pag-aawit ng mga pagpuri. We're good na po, thank you. It's okay. Dahil wala naman silang ibang ginawa, hindi naman sila nag-isip magpaplano anong magsusumbong tayo, hindi tama ito. Ano lang, tinulungan na natin yung batang babae, bakit tayo kinulong dito? Hindi po sila nagplano, walang plan A, walang plan B. Ang ginawa lang po nila, nanalangin. Dahil kilala po nila ang Panginoon na pinagsisilihan nila. Alam nila na kung mananalangin sila, pakikinggan sila. Kaya nga po, nanalangin po sila. Sabi po natin, ang lahat po ng salita ng Panginoon sa Bible, marami po ay may kahalintulan sa totoong buhay. Ang rehas o ang bilangguan, hindi lamang po yung kanyang nangangalanan ninyo ang masasabing bilangguan. Marami pong pareso na walang rehas sa totoong buhay. May mga bilangguan na walang rehas, pero ang mga tao po hindi nakakalaya. At walang kaibahan ang mga bilangguan ito na walang rehas. Wala silang kaibahan. Pwede po silang ma-applyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano halimbawa ang mga presong ito na walang rehas? Halimbawa ang nakaraan, gapos sa alaala ng nakaraan, mga maling desisyon, siguro sa inyong tiyan, bunga ng maling desisyon, kaya kayo nandiyan, at hindi na rin ninyo napapatawad ang inyong mga sarili, bihag na nga na ang rehas, bihag pa sa nakaraan. Isa yung nakakabihag yun, hindi nakakalaya, hindi nakakasulong ang buhay. Kung punong-puno ng alaala o yung mga regretful things sa nakaraan, nagiging bilanggo, nagiging rehas, na hindi nakikita, invisible prison cells, na tayo rin ang naglalagay sa ating mga sarili, sa mga bilangguan na ganyan. Sana naman sa inyo mga kapatid, ang tama na po yung rehas na tunay. Marami pong taong laya na nakabilanggo dahil maraming bilangguan na walang rehas. Nagawag-gawanin ng tao. Pangalawang halimbawa po na maibibigay po natin sa bilangguan po na walang rehas ay ang matinding takot, matinding pag-aalala, matinding pangangamba. Nakakabilanggo yan, nakaka-cripple, nakakapilay.
Di ba, ang nakabilang mo, limitado lang siya. Kung saan ka, doon ka lang talaga. Ganun din, kahit laya ang isang tao, kung napakarami pong may takot po sa buhay, may mga pangamba, may mga sobrang pag-aalala, nakaka-cripple, hindi nakaka-abante ang tao. Nagki-cripple na pipilayan, hindi sumusulong dahil na hindi malaya. At pangatlo, marami pa pong iba. Marami pang iba, pero pangatlo lang po tayo ay ang masamang bisyo. Nakaka-bilangguin, addiction ba? Kahit gustong makawala, hindi kaya, kahit ayaw nang gawin, ginagawa pa rin. Bilanggong walang rehas. Pero, pasalamat tayo sa Diyos dahil sabi natin, hindi ito, naiiba sa tunay na bilanggo na kayang padalhan ng Panginoon ng lingtod upang magiba, upang will be shaken at mabubuksan ang pinto. Ano ba ibig sabihin ko mabubuksan ang pinto? Di ba may opportunity na makalaya dahil mabubuksan ang pinto. Magkakalag yung mga kadena, yung mga gapos, ang ikala. Kaya possible po, is possible po sa panalangin at sa pag-aawit ng papuri. Yung tunay ba na panalangin, yung tunay na pag-aawit ng papuri, anumang klaseng preso yan na walang rehas. Kung mga kapatid, kung nandyan na nga kayo sa may rehas na bilangguan at meron pang mga hindi nakikitang rehas sa sariling mga buhay-buhay, sobra-sobra na kung nakakalungkot po gano'n. Kaya sana makalala tayo at may kasagutan po. Panalangin, hindi po komplikado. Nabasa po natin, napakasimple po, di ba? Manalangin, umawit ng mga papuri. Pero wag po natin kalimutan na ang pwedeng manalangin o ang pwedeng maki-relate o makipag-usap sa Panginoon ay kailangan na buhay sa kanyang Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan magiging buhay tayo sa ating Espiritu. Naturo naman na siguro sa atin marami ng beses na ang tao ay naipanganak na patay sa kasalanan dahil likas na tayong makasalanan at mabubuhay lamang tayo kung aakuin natin si Kristo sa ating buhay, tanggapin siya bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, sisiguraduhan niya tayo ng kanyang Espiritu at mabubuhay ang ating Espiritu, doon po pwede na po tayong manalangin. Kasi kahit panalangin tayo ng panalangin, pagpatay po itong Espiritu, hindi po yan nagpapakinggan. It's only that when we come alive in our spirit that we can pray to a Spirit God. Sabi ni Isaiah, ang mga patay hindi nakakapagpuri. Kaya kailangan po tayo munang mabuhay sa ating Espiritu upang tayo po ay makapagpuri sa Panginoon at ang pagpupuri natin ay makapangyarihan, katulad ng kapangyarihan ng pagpupuri ni na Pablo at Silas na kayang gibain ang bilangguan, kayang buksan ang mga pinto at kayang kalagin ang mga kadena. Ganun po ang makapangyarihan ang panalangin at ang pag-aawit ng papuri kung buhay ang ating mga espiritu at gagawin po natin yung ng taos-puso. Yun naman po ang gusto kong ibahagi sa gabi nito. Hindi po mamaliitin ang panalangin at ang pag-aawit ng papuri. Kasi napakaliwanag po, kaya nga po binasa po natin. Wala naman
Panginoon po, hindi po siya nagbabago. Ang Panginoon na nag-send ng lindol sa araw na yun, ang Panginoon na nagbukas ng mga pinto dahil kay sa lindol, na kumalag sa mga kadena, siya pa rin yung buhay na Panginoon na pinagsisilbihan natin ngayon. Kaya naman kapatid, ang mga pasanin sa buhay, may bisyo na gustong kumawala pero bakit napakahirap? Gustong-gusto pero mahirap. Meron pong solusyon. Ang mga lahat ng takot, lahat ng mga pangamba na napipilay na dahil na hindi na makasulong, hindi na makapag-isip ng tama, may solusyon po mga kapatid. Taos pusong panalangin ng isang buhay na buhay sa Espiritu. Uulitin ko po dahil hindi po nakakaabot ang panalangin po natin pag hindi po tayo buhay sa ating Espiritu. Hindi po tayo na-born again. Hindi po tayo naipanganak muli sa kaharian ng Panginoon kung hindi po nabuhay ang ating mga patay na Espiritu. Kaya yun po muna napaka-importante po. At magiging makapangyarihan po ang ating mga panalangin, ang ating mga awit, ang papuri. Amin po ba? Let's pray. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil po sa makapangyarihan ng mga salita. Tunay nga po na ang mga panalangin at mga awiting papuri ay makapangyarihan. Nabasa po namin sa inyong mga salita at salita mo po ito, tinupan mo po ito noon at tutok pa rin mo pa rin sa kung sino man na manampalataya sa iyo kahit sa aming mga pagitan ngayon, kahit sa mga kapatiran po namin na nasa kulungan. Panginoon, salamat dahil Lord, you are powerful. Makakalaya sila sa takdang panahon. Kung hindi man sa rehas na ito, sa mga invisible na rehas sa kanilang mga buhay, at magkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you po, Pastor.